go nila Nami. Ngunit nagtungo sa loob si Hawkins para hanapin ang lahat ng mga may tato ng Crescent Moon sa paa. Nandoon din si Drake pero ayaw pumasok dahil si Soba Mask lang ang pakay niya. Natakot sila Nami dahil baka mahuli sila, kaya nagtago sila sa likod ni Shinobu. Pinag-utos ni Hawkins sa lahat ng may Crescent Moon tato ay sumama sa kanila, kaya nagtaka sila Nami kung paano nila ito nalaman. Isa-isang tinignan ng mga paa ng mga tao. Nang mapansin ni Hawkins sila Nami kaya naghanda si Robin. Subalit natanggal ang tuwalya ni Nami kaya natumba ang lahat ng kalalakihan. Si Sonji ay nandoon din pala kaya nag-nosebleed siya at tumama sa pader. Pumasok si X-Drake ngunit natumba din ito. Pero dahil ito sa idol na Germa 66 dahil nanggaling din pala siya sa North Blue. Nagkagulo ang mga tao dahil sa mga naganap. Kaya tatakas na rin daw sila Nami pero pipigilan sila ni Hawkins ngunit iniligtas sila ni Sonji. Maging si Drake ay inatake nito. Pag-atake ni Drake ay nakatakas si Soba Mask. Kaya sabay na umatake ang dalawa ngunit nakatakas pa rin si Sonji. Saka nagtungo ito kila Nami at iniligtas ang mga babae. Habang nasa ere ay sinabi ni Sonji na nahuli daw sila Beppo kaya gagamitin daw ang mga ito na trap para mahuli si Lo. Ngunit ngayon ay kailangan nilang mapigilan itong mangyari. Sumugod muli ang mga bantay pero napakagaan daw ng katawan ni Luffy mula nang matanggal ang si Prism Stone. Pinagsusuntok niya ang mga ito kaya talsik sila sa ring. Si Yogoro naman ang inatake ng mga ito kaya sinuntok sila ni Luffy. Sa kabila nito ay naisip ng bida na meron pa rin kulang. Nang maalala kung paano tinalo ni Rayleigh ang malaking elepante kaya nalaman na niya ang gagawin. Samantala sa Ringo sa silangang bahagi ng Wano ay pinatay ng isang lalaki ang isang samurai. Dahil nangongolekta pala siya ng mga sandata. Ngunit hinarang siya ni Zoro dahil kinuha din daw nito ang espada niya. Giit ng lalaki na kung hindi siya aalis ay kukunin din ng dalawa niya pang espada. Pero balak pala ni Zoro na kunin ang mga nakolekta niya dahil kinakailangan ito sa pag-aaklas kaya naglaban ang dalawa. Patuloy pa rin sa pagsasanay si Momo. Samantala gutom na si Olen sa paglalakbay. Kaya naman pinag-iintirisan niya na si Chopper. Sinabi ni Otama na hindi magtatagal ay makakakain na rin siya ng masarap na sweet red bean soup. Nang malaman ni Olen na paborito din ito ni Otama ay nagkasundo ang dalawa. Ngunit naglalaway pa rin siya kay Chopper. Samantala ang reindeer ay kinakabahan sa sinabing kasinungalingan. Pero totoo palang merong red bean soup sa udon dahil paborito din ito ni Queen. Gumamit na ng armament si Luffy. Saka pinagsusuntok niya ang mga kalaban sa ring. Pero hindi pa rin masaya si Luffy dahil hindi daw ganon ang itinuro ni Rayleigh. Kaya muli niyang inalala ang tinuro nito para matalo si Kaido. Giit ni Daifugo na pwede naman niyang tapusin agad si Luffy. Sagot ni Queen na kailangan nilang pahirapan muna si Luffy para sumuko na ito at mamatay ng miserable. Pagkatapos ay nanghingi ulit siya ng red bean soup. Para kay Luffy ay practice lang ito kaya handa na daw siya. Kaya tinawag ni Queen ang gifters. Ang una ay si Batman. At pangalawa ay si Gazelman. Pero natuwa pa ang bida nang makita sila. Saka naghanda ang bawat panig sa labanan. Nang magsimula ay pinagtulungan ng dalawa si Luffy. Subalit lahat ng atake nila ay napipigilan ng ating bida. At nasuntok pa nito sa mukha si Gazelman. Kaya umatake si Batman pero hindi niya matamaan si Luffy. Tapos sumugod ang Straw Hat at pinigilan ng mga palaso. Saka sinuntok niya si Batman ng napakalakas hanggang sa tumalsik ito. Kaya panalo na naman si Luffy. Pero hindi pa rin daw tama ang atake na nagawa niya. Patuloy pa rin na kinakalaban ni Zoro ang bandido na hindi daw naniniwala na nakilala nito si Ryuma. Muli itong umatake kaya tumalon si Zoro at nagtama ang mga sandata. Habang naglalaban ay sinabi ng lalaki na walang karapatan si Zoro sa maalamat na espada ni Ryuma dahil ito ay kanilang national treasure. Pero babawiin pa rin daw ni Zoro ang Shusui Sword. Ngunit sa pagsugod ng kalaban ay sumigaw ang isang babae kaya muntik nang mapatay si Zoro. Samantala sa likod ay may nanghihingi ng tulong. Ito pala ay sila Komurasaki at ang alalay nito. Dahil hinahabol pala sila ng isa pang kalaban. Ngunit sa tamang pagkakataon ay nailigtas sila ni Zoro. Tapos umatake din ng isang bandido kaya dalawa na ang kalaban. Napag-alaman na ang lalaki ay isang wanted din pala sa capital na si Hito Kirikamazo. At nais lang daw nito na patayin ng batang tawa ng tawa. Alam ni Komurasaki na nagtatrabaho ito kay Orochi. Kaya ibibigay daw ng dalaga ang lahat iligtas lang sila ni Zoro. Giit ng binata na nais niya ng alak at pagkain at agad naman silang nagkasundo. Nagpaikot-ikot si Kamazo para patayin sila. Ngunit nakipagsabayan si Zoro sa kanya. Saka sumugod ang binata kaya pinaulanan ng atake at muling nagtama ang mga sandata. Tapos muli na naman itong nagpaikot-ikot. At saka nakagawa din ito ng isang tornado. Kaya naman matapang na sumugod si Zoro para pigilan ito. Seryoso na ang swordsman kaya tinanggal ang balabal. Tapos napangiti pa siya dahil excited sa labanan. Nang mahulog ang balabal ay sumugod ang dalawa at muling naglaban ang kanilang mga sandata. Nagpatuloy sila sa napakatinding bakbakan sa gitna ng mga nyebe dahil halos magkapantay talaga ang kanilang mga lakas. Pagkatapos talunin ni Luffy ang mga nakalaban ay naghahanap pa siya ng mas malakas para sa kanyang practice. Kaya ang
susunod na kalahok ay isang cute na oso na si Bearman. Napaka-cute din ng buntot nito, pero ang nasa loob ay isang mama. Umatake ito sa bida gamit ang kuko at pinagsusuntok ni Luffy ang kanyang tiyan pero hindi nasasaktan kaya tumakas muna ang bida. Ngunit natuwa pa si Luffy dahil maganda itong gawing punching bag. Sa pag-atake nito ay gumamit ng haki ang bida. Saka inihanda ang kanang kamao at sinuntok ito sa sikmura. Kaya bumagsak ito at si Luffy na naman ang panalo. Pero hindi pa rin daw nagagawa ng bida ang tamang teknik. Nakipagkita kay Kin naman ang mga mink dahil isang malaking problema na nalaman ng mga kalaban ang tungkol sa Crescent Moon. Kaya naman tinutugis ang mga samurai na merong ganitong tato sa paa. Sa gitna ng kaguluhan ay nakita ni Tonoyasu ang flyers at nalaman niya kung anong ibig sabihin nito. Samantala napakarami ng nagdadalamhati dahil sa pagkamatay ni Komurasaki. Kaya sinabi ng tauhan ni Kyoshiro na ikakansela na lang nila ang lamay nito dahil baka magkagulo dahil sa sobrang emosyonal ng mga tao. Dahil may mga galit sa kanya dahil sa ginawa nito sa superstar ng Wano. Alam daw ni Kyoshiro na isa pa sa ikinakagalit ni Orochi ay ang tungkol sa flyers. Dahil sa mga nangyari ay hindi pa rin lumalabas ng silid ang Shogun. Samantala pinipigilan naman ni Shinobu na iligtas ni Lo ang mga tauhan dahil siguradong patibong ito. At iniisip din ng ninja na ang mga bata ni Lo ang nagsabi ng kanilang mga sikreto. Samantala si Sanji ay bukol-bukol ang mukha dahil sa bagbog ni Nami dahil nakita niya ang katawan nito. Giit ni Shinobu na kailangan nilang patayin ang mga nahuli dahil ganito ang way of the ninja. Dahil hindi na rin sila magkakaroon ng iba pang tsansa. Sinabi naman ni Kanjuro na kailangan nila ang tulong ng bawat isa upang matupad ang hiling ni Oden. Pumasok si Tonoyasu sa loob at nakilala nito kaagad sila Shinobu at Kanjuro. Saka nito pinakita ang hawak niyang flyers. Nagpatuloy sa napakatinding bakbakan sila Zoro at Kamazo. Umatake ito ngunit nakakaiwas ang swordsman, saka tumama ang mga sandata at tumalon, tapos nagtama ang kanilang mga atake kaya yumanig. Sumugod din ang bandido sa dalawa kaya umiwas ang mga ito. Ngunit dahil dito ay natusok si Zoro ng kalawit. Pero hindi niya ito mahugot kaya iniwan na lang niya ang sandata sa katawan nito. Saka kinuha ito ni Zoro upang gamiting pangatlong sandata. Tapos nagpalabas ng napakalakas na aura. Natakot ang kalaban kaya umatake ito ng umatake. Ngunit sumugod na si Zoro ng napakabilis at umatake ito ng napakalakas sa killer. Kaya naman natalo na ito. Napahanga si Komurasaki sa lakas na ipinakita ng binata. Ang kalaban niyang bandido ay kinuha lang ang sandata saka ito umalis. Saka naman nakaramdam ng gutom si Zoro kaya bumagsak ito. Tuwang-tuwa ang mga bantay sa labanan. Maging si Kawamatsu ay nais daw sanang sumali. Nang dumating si Alpaca Man dahil siya ang kasunod na kalahok. Dumating din ang isang armadillo man patungo sa ring na may dalang mga pistol. Pero natuwa pa ang bida dahil maganda daw siyang punching bag. Giit nitong may sea prism stone ang mga bala niya. Saka sinabi ni Luffy kung ano ang gagawin nito. Pinagbabaril nito ang matanda. Saka umiwas sa laway ng alpaka, at pagtalon ay tinamaan niya ito sa mukha. Kaya naisip niya kung nakikita ba ng bida ang future. Pinagbabaril din ito si Luffy pero hindi matamaan. Muli siyang gumamit ng haki at sinabi sa matanda na umilag. Kaya tinira siya ng mga laso ng alpaka. Si Luffy ay hindi pa rin matamaan. Saka ginamit niya ang haki para labanan ang mga bala nito na tumatalsik sa mga kasamahan. Tapos gumulong siya at walang tigil na hinabol ang bida. Ngunit pagsuntok niya ay talsik ito pero hindi pa rin tama ang nagawa. Saka siya sumugod at umatake pero hindi gumana ang plano. Hinahabol naman ni Alpaca Man si Yogoro. Kaya iniligtas ito ni Luffy mula sa kalaban. Saka matapang na sumugod si Luffy sa mga kalaban. Samantala sa bayan ay ikinulong nila Fukurokujo ang mga rebelde. Nang ikulong nila ang isang binata ay sinabi nitong wala naman kinalaman ng kanilang tato. Kaya pinakita ni Fukurokujo ang flyers na may crescent moon. Samantala kahit na pinahirapan ay hindi pala nanggaling kila Beppo ang impormasyon tungkol sa crescent moon. Sumugod si Alpaca Man sa Straw Hat gamit ang espada nito. Si Armadillo man naman ay pinagbabaril sila pero nagte-teleport ang ating bida. Sunod ay sumakay si Alpaca kay Armadillo. Saka umikot sila ng magkasama habang umaatake sa buong paligid. Kaya napatakbo na lang ang bida samantala panay ang lamon ni Queen. Habang hinahabol ay tumalon bigla si Luffy at sinuntok ang mga ito. At dahil umiikot ay nag-init ang kanyang kamao. Ngunit napatalsik pa rin ang dalawa. Pero hindi pa rin daw nagawa ng bida ang teknik dahil kailangan niyang matutunan ito para matalo si Kaido. Samantala nagising si Zoro sa isang silid. Kung saan nandoon din sila Komurasaki na nag-aalaga sa kanya upang magpasalamat sa pagliligtas sa kanila. Ngunit nais pa rin hanapin ni Zoro ang kumuha ng kanyang espada. Pero pinipigilan siya ng dalaga dahil malubha ang kanyang sugat. Kaya nagpahinga na lang si Zoro at nilagyan ng bata ng langis ang kanyang sugat. Kalaunan ay kumain na si Zoro upang mabawi ang lakas. Saka nalaman niya mula sa dalaga na ang pangalan ng bandido ay Gyokamaru. Tinanong ni Zoro kung bakit sila hinahabol ng Grim Reaper.
Sagot ni Komurasaki na ginalit kasi nila ang Shogun. Kalaunan ay sinabi ng dalaga na hinahanap niya ang kanyang kuya na si Momonosuke dahil ang tunay niyang pangalan ay Kozuki Hiyori. Nagulat si Zoro sa kanyang narinig. Saka tinanong din ni Hiyori kung maayos din ang kalagayan ngayon nila Kinemon. Nag-alala si Zoro dahil naririnig ni Otoko ang kanilang usapan. Ngunit close na close pala ang dalawa dahil para na silang magkapatid. Sa flashback ay nakita daw mismo ni Hiyori kung paano naglaho sila Momo. Naiwan daw siyang mag-isa, mabuti ay iniligtas siya ni Kawamatsu. Labis daw siyang nalungkot sa mga nangyari ngunit pinapasaya pa rin siya nito. Mula noon ay si Kawamatsu na ang nag-alaga sa kanya. Pero nang 13 gulang daw siya ay nagkahiwalay sila nito. Tinanong niya pa sa binata kung sino ang mga kasama nila. Nagulat siyang kasali din sa pag-aaklas sila Dogstorm at Cat Viper. Kaya tuwang-tuwa siya dahil akala niyang namatay na ang mga ito. Binilang ni Zoro ang members ng Akazayan 9. Ngunit hanggang ngayon ay kulang pa rin sila ng 3. At ito ay sina Kawamatsu, Denjiro, at Ashura Doji. Nakakuha din pala si Hiyori ng mga flyers nila. Giit ni Zoro na nahuli ang marami nilang kasapi kaya nakakabahala ang magaganap. Nagpapahinga na si Zoro, ngunit nagtawanan naman ang dalawa kaya naiinis siya sa mga ito. Gayunpaman ay nakatulog din ang binata at si Otoko. Kaya nilagyan sila ng kumot ni Hiyori. Nais daw ipakita ni Yogoro kay Luffy ang kanyang kakayahan. Kaya sumugod ito at sinabi ni Luffy sa kanya ang direksyon. Dahil pinagsuspechahan ni Shinobu ang crew ni Law ay nagkaroon ng lamat sa kanilang samahan saka sila nito iniwan. Dahil dito ay naisip ng dalawa kung anong mangyayari sa plano. Giit ni Usopp na hindi nila masisisi kung sinabi nga nila Beppo ang plano. Dahil kahit sila ni Nami ay aamin din kapag pinahirapan na sila. Dumating doon ang mga lalaking masusungit. Giit ng matanda na pinalayas ang mga ito sa kapital. Ang isa ay si Bungo na sinusunog ang mga bahay dahil mahilig siya sa apoy. Ang isa naman ay si Bongo na nagbebenta ng mga kahoy kaya ang sinusunog ng kasama ay binibentahan niya. Ang isa pa ay si Bingo na pinagsasamantalahan pa ang mga biktima ng sunog. Pero nang mahulog ang loob nila kay Komurasaki ay niloko sila nito hanggang sa maubos ang kanilang mga kayamanan kaya napatalsik sila sa kapital. Naalala naman ni Usopp na ito ang mga lalaking nais patayin si Komurasaki habang naglalakad patungo sa palasyo. Samantala habang natutulog si Zoro ay niyakap siya ni Hiyori. Sinabi ni Luffy ang kailangan gawin ng matanda kaya nakaiwas ito. Tapos sumugod siya at gumamit ng kakaibang haki kaya naman labis na napinsala ang katawan ng kawawang alpaka. Dahil dito ay nalaman ng mga kasamahan na ito pala ay si Yogoro the Flower. Saka sinabi nitong matutulungan niya si Luffy na matutunan ito kaya natuwa ang Straw Hat. Ngunit pagkatapos nito ay labis na napagod ang matanda dahil mahina na ang kanyang katawan. Kaya binaril sila ngunit nakailag ang dalawa. At matapang na sumugod ang bida saka sinabi ng matanda na kailangan niyang maramdaman ang pag-agos ng hockey. Pero masyadong gigil si Luffy kaya hindi pa rin na perpekto ang teknik. Kaya naman naghahanap pa siya ng malakas na kalaban. Kaya pinag-utos si Queen na sumugod ang mga alagad. Ngunit matapang silang sinugod ng ating bida. Halos mamatay na daw si Olen sa sobrang gutom. Nang lumapit siya sa ulo ng buwaya ay natakot ito kaya mas bumilis ang takbo. Tapos kinabahan na naman si Chopper dahil tinititigan siya nito habang natatakam. Giit ni Tonoyasu na dahil sa flyers nila Kinemon ay nais na rin niyang sumali sa pag-aaklas. Nagtataka sila Sanji kung ano ang koneksyon nila kay Tonoyasu. Pero maging sila Shinobu at Kanjuro ay walang ideya na siyang ikinagulat nila. Umilag si Luffy at pinagsusuntok ang mga kalaban para matutunan ang teknik. Pero kahit napakarami niyang natatalo ay hindi niya pa rin ito magawa. Inalagaan ni Tonoyasu ang isang matanda saka nag-iwan pa ito ng pagkain. Saka lumabas siya at pinasaya ang mga tao doon. Tapos namigay pa siya ng mga nuts. Naisip nila Usopp na maraming kinikita si Tonoyasu. Pero sinabi ng matanda na mga nuts lang ang pinapasahod dito. At ang nag-iisa nitong anak na si Otoko ay ibinente sa kapital. Inabot na sila ng gabi pero hindi pa rin natatalo si Luffy kaya gusto niya pa ng kalaban. Kalaunan ay nakaramdam siya ng gutom pero hindi siya binibigyan ng pagkain. Nagtanong ang matanda kung bakit gusto niyang matalo si Kaido. Bago siya sumagot ay pinatulog niya muna ang mga bantay gamit ang malakas na haki. Saka pinaliwanag na si Kaido ay isa sa 4 Emperors of the Sea. Kaya kailangan niyang mapatumba ito para maging King of the Pirates. Naalala ni Yogoro si Gold Roger dahil nagpunta daw ito noon sa Wano. Nang biglang may dumating na mga putik sa likuran ng matanda. Saka nagpakita si Raizo na nasa loob ng katawan ni Caribou. Kaya nagtaka si Yogoro dahil akala ay patay na ito. Giit ng ninja na dahil ito sa kapangyarihan ni Toki. Nagagalit naman si Luffy dahil susi pala ng Sea Prism Stone ni Caribou ang nakuha ni Raizo. Giit ng pangit na kakampi na siya ngayon sa Straw Hat Pirates dahil nagbago na daw siya. Agad namang naniwala ang bida na ipinagtaka nito. Kaya naisip niyang baka niloloko siya ni Luffy. Giit ni Yogoro na tinanggap na niya ang kamatayan sa kulungan pero mabuti ay nalaman niya ang katotohanan.
Kaya naman nais niyang sumali sa pag-aaklas na ikinatuwa ni Raizo. Giit ng matanda na meron pang 4 na ganitong klaseng kulungan na maraming mga preso na pwede nilang maging kakampi. Lalo na at nandoon din ang mga Yakuza boss na sumuporta kay Oden. Kaya naisip ni Luffy na pwede niyang gawing kakampi ang lahat ng mga preso doon. Sa kanilabas si Karibo ang malaking kaldero na puno ng red bean soup. Samantala si Olan ay namamatay na sa labis na gutom. Sa kalaliman ng gabi ay pinapahirapan si Tonoyasu para umamin kung sino siya. Giit ng matanda na siya si Ushimitsu Kozo pero ayaw paniwalaan at nang lumabas ang kanyang buhok ay nakilala ito ni Fukarokeju. Kinabukasan ay ibinalita na nahuli na si Ushimitsu Kozo. Ibinalita din ito ni Fukarokeju sa Shogun pero nagdadalamhati pa rin ito kay Komurasaki. Giit ni Fukarokeju na mabuti na rin na hindi nakatakas ang isang umalipusta sa Shogun. Saka sinabi ni Orochi na wala siyang pake kay Ushimitsu Kozo dahil nagdadalamhati pa siya kay Komurasaki. Ngunit sinabi pa rin ni Fukarokeju ang tunay na pagkatao ni Ushimitsu Kozo na ikinagulat din ng Shogun. Bumalik ito sa human form at natakot sa kanyang nalaman. Saka pinag-utos na patayin ito at ipakita sa publiko para hindi pa marisan. Dumating si Kyoshiro at sinabing gaganapin sa Flower Capital ang lamay ni Komurasaki kaya nakahanda na sila sa kaguluhang maaaring maganap. Tumawag si Kaido kay Queen sa balitang namatay na si Komurasaki. Kaya pati si Queen ay naiyak sa balita. Samantala sila Luffy ay busog na busog dahil sa napakaraming red bean soup. At natatakot ang mga bata ni Queen na sabihing naubos na ang paborito nito. Nag-aalala sila Raizo kung paano lalaban sila Luffy sa ganitong kondisyon. Samantala pinag-utos ni Queen na ihanda ang light scroll para kumonekta sa Flower Capital. Kasalukuyan naman na naglalaban ng mga bata ni Kaido at ang mga bata ni Ashura Doji. Nangako si Hold'em na tatapusin sila dahil sa napakaraming mga ninakaw na kagamitan at pagkain. Kaya tinalo nito ang maraming bata ni Doji. Saka sumugod siya at kinapitan ng sandata ng samurai. Tapos muling nagtama ang kanilang mga espada. Nag-aalala si Carrot dahil sila talaga ang nagnanakaw ng mga pagkain at kagamitan. Giit ni Wanda na kasama talaga sa plano ang ma-frame up si Doji. Tapos si Doji din ang sinisisi ni Hold'em sa ginawang pagsuntok sa kanya ni Luffy. Kaya naglagay ito ng apoy sa kanyang sandata at umatake ng umatake sa samurai. Tapos pinaikot-ikot kaya nagkalat ang apoy sa paligid. Dahil ang pakay niya pala ay sunugin ang buong lugar para mawala ng base sila Doji. Dahil dito ay pinag-utos ni Shutenmaru na tumakbo sila sa Bakura. Hindi akalain nila Wanda na aabot sa ganito kaya magre-report daw sila kay Kinemon. Naawa naman sila Dogstorm pero giit ni Kinemon na kailangan nila itong gawin. Kaya maglalakbay na rin sila patungo sa Bakura Town upang muling iyain sa pag-aaklas si Doji dahil kalaban na rin ito sila Kaido. Samantala pagpasok ni Brook ay nakita niyang nakayakap si Komurasaki kay Zoro. Nang magising si Zoro ay hindi niya rin alam ang nangyari. At nang magising ang dalawang babae ay natakot sila sa Soul King. Naiinggit daw si Brook kay Zoro, pero wala daw alam ang swordsman sa sinasabi niya. Tinanong naman ng dalaga kung nagustuhan ba ito ni Zoro. Sinabi din ni Brook na ngayon daw ang libing ng pinakamagandang babae sa Wano na si Komurasaki. Pati si Ushimitsu Kozo ay nahuli din. Ang tunay na pangalan daw nito ay Tonoyasu na sikat sa Abisu Town. Nag-alala si Zoro at pati na rin si Otoko sa narinig. Saka biglang napatakbo ang bata kaya sumunod ang dalaga. Pero hinabol din sila ni Zoro. Naiiyak si Otoko dahil tatay niya pala ito. Samantala si Tonoyasu ay kinuha na para sa execution. At pinigilan ni Zoro ang bata pero nais daw nitong iligtas ang kanyang ama. Napakaraming tao ang dumalo para makita ang huling sandali ng superstar na si Komurasaki. Pag dumating daw si Orochi ay isasagawa na ang execution ni Tonoyasu. Pinapanood din ni Queen ang kaganapan gamit ang screen. Nakita niyang naglalakad si Tonoyasu patungo kung saan ito papatayin. Saka itinali ito pero nakangiti pa rin. Inangat ang poste kaya nakita ng mga tao ang bayani ng mga mahihirap. Napapanood din ng mga kasapi ng Straw Hat sa Abisu Town ang nangyari kay Tonoyasu pero nagtatawanan pa ang mga tao. Saka may naalala daw si Kanjuro sa hairstyle nito. Samantala si Kinemon ay kumikilos na para hanapin si Doji. Nang mapadaan si Kinemon ay nakilala niya rin ang lalaking nahuli. Maging si Yogoro ay nagulat sa kanyang nakita sa screen. Dahil ang lalaki noon ay isa daw pinuno sa kalapit bayan. At ang tunay nitong pangalan ay Shamatsuki Yasui. Hindi rin matanggap ni Kinemon ang pangyayaring ito. Nang makilala siya ng mga tao ay nakiusap ang mga ito na itigil ang execution. Pero tila hindi alintana ng matanda ang sasapitin. Sa nakaraan ay isang magiting na samurai si Yasui. Napag-alaman na magkaibigan pala sila ni Oden. At iniisip din ni Oden na si Yasui ang susunod na magiging shogun dahil pinalayas na siya ng kanyang ama. Pero sinuntok siya ni Yasui dahil si Oden lang daw ang tagapagmana ng trono. Ngunit mas nais daw maglakbay ni Oden sa karagatan. Kaya binanata na naman siya ni Yasui. Sa kasalukuyan ay natutuwa si Yasui dahil naaalala pa rin siya ng mga tao. Nagmamadaling tumakbo si Otoko para iligtas ang kanyang ama. Subalit binaril na ito ng isang beses. Pero tumatawa pa rin.
Giit ni Daikoko na ang kaso ni Yasui na paglapastangan kay Orochi ay may katumbas na kamatayan. Dito ay inamin ni Yasui na hindi talaga siya si Ushimitsu Kozo. Napakaraming mga tao ang patungo sa Flower Capital kaya hindi sila mapigilan ng mga bantay doon. Samantala nakigulo din ng Straw Hat Pirates. Mapapahamak ang matatanda kaya pinigilan ni Robin ang maraming bantay doon. Kaya naisip nila Drake at Hawkins na maaaring mapinsala pa sila dahil sa pag-broadcast ng execution ni Yasui. Sinabi ni Yasui sa mga tao na pagmasdan ng kagandahan ng Flower Capital na siyang pinaghirapan ng Kozuki clan. Kaya wala daw maipagmamalaki ang engot na kasalukuyang shogun. Dagdag pa nitong kahirapan lang ang dulot ni Orochi sa kanilang bansa. Kaya nanggigigil ang shogun habang nasa biyahe. Tuluyan nang napaiyak sila Dogstorm at Kinemon pati na si Yogoro. Si Otoko ay umaasa pa rin na makakaligtas ang ama. Samantala si Shuten Maru ay nagtungo din sa capital dahil nais patayin si Hold'em. Nang makita niya ang matanda ay nakilala niya rin ito. Tapos nagsinungaling din si Yasui na siya ang gumawa ng mga flyers upang tumigil na sa imbestigasyon ang mga kalaban. Dumating na din sila Kinemon. Kaya kinausap na sila ni Doji. Sinabi din ni Yasui kung gaano kawalang hiya si Orochi dahil inagaw nito ang trono sa Kozuki clan. At dahil kakampi nito si Kaido ay wala silang nagawa. Dagdag pa ni Yasui na isang duwag talaga si Orochi dahil ikinulong nito ang mga taong may tato ng Crescent Moon kahit na isang prank lang ang flyers na pinakalat niya. Ngunit ang totoo ay sinabi niya ito para pakawalan ng mga magiging kasapi sa pag-aaklas. Dumating na rin doon si Orochi na galit, ngunit tinukso-tukso pa ito ni Yasui. Samantala si Kaido ay nanunood lang dahil nagiging interesante na daw ang kaganapan. Hinahabol pa rin nila Zoro si Otoko. Sinabi ni Kinemon kay Doji na nalaman ng mga kalaban ang plano nila, pero dahil kay Yasui ay matutuloy na nila ito. Binago din pala ni Yasui ang simbolo upang mabago ang lugar ng tagpuan. Kaya naman hanggang dito na lang daw ang maitutulong niya upang maituloy nila ang himagsikan. Naiinis na rin ang ibang sundalo ng Shogun dahil sa mga katang-isip nito. Nang maghanda sa pagbaril sila Orochi ay kumanta-kanta na lang si Yasui habang naghihintay ng kamatayan. Sa katuluyan siyang pinaputukan ng mga ito hanggang sa pumanaw. At ang tanging hiling niya ay matupad ang kahilingan ni Oden. Sa nakaraan ay ipinakitang nahuli nila Yasui ang Akazaya 9 dahil sa pagnanakaw. Pero pinag-utos sa pakawalan ng mga ito. Tapos binigyan pa sila ng maraming salapi dahil para naman ito kay Oden. Saka pinag-utos na mag-aral sila ng mabuting asal upang hindi sila maging kahihiyan kay Oden bilang mga retainers nito. Nagpatuloy ang pagpapaputok hanggang sa mawalan na ng buhay ang matanda. Nang dumating si Otoko ay naalala niya ang masasayang alaala kasama ito. Saka humingi na lang siya ng tawad sa kinailangan niyang gawin. Kalaunan ay dumating na rin ang mamamayan ng abiso. Kaya nakita nilang nahulog ang bangkay ng kanilang itinuturing na hero. Dahil sa pagkamatay nito ay nalungkot ang lahat ng mga tao. Samantala si Zoro ay naguguluhan dahil tumatawa at umiiyak ng sabay ang mga tao na labis niyang ikinagalit. Maging si Otoko ay tumatawa at umiiyak din kaya nagalit siya pero pinigilan ng dalaga. Dahil ang mga tao sa abiso ay palagi daw tumatawa pero ngayon ay umiiyak din sila. Ang dahilan daw ay ang dinalang prutas doon nila Kaido at Orochi na tinatawag na smile. Magkahalong emosyon ang naranasan ng mga tao dahil sa nangyari kay Yasui. Dumating na rin doon sila Kanjuro pero nahuli na sila. Kaya nagsisi ang samurai dahil hindi niya agad nakilala si Yasui. Nagtaka din sila nang makita na umiiyak at tumatawa ang mga tao. Naisip naman ni Luffy na merong dahilan kung bakit tumatawa pa rin ang mga tao sa kabila ng pagkamatay nito. Giit ni Yogoro na dahil ito sa Smile Fruit. Sinabi din ni Shinobu kila namin na epekto ito ng Smile Fruit. Sa nakaraan ay ginamit daw nila Kaido at Orochi ang mga Smile Fruit bilang pangbayad sa mga sandata. Ang prutas daw na ito ay isang artificial zone type devil fruit kaya nagkakaroon ng kakayahan ng mga tao. Giit ni Frankie na winasak na nila ang mga factory nito. Pero napakarami pa rin stock ng Smile Fruit sila Kaido na pinapakain sa mga tauhan upang lumakas ang mga ito. Ngunit isa lang sa 10 tao ang nakakakuha ng ability gamit ang Smile. Pero lahat ng kumain nito ay mawawalan ng kakayahang lumangoy. May 3 grupo daw ng mga tauhan si Kaido. Ang una ay ang gifters o yung mga nakakuha ng ability. Pangalawa ay ang pleasurers na mga hindi pinalad sa ability kaya nakuha ang side effect na laging tumatawa. Dito daw kinuha ang pangalan ng prutas na Smile. Subalit kinolekta daw ni Orochi ang mga palpak na Smile Fruit at hinalo niya ito sa mga tirang pagkain na pinapadala sa mga nagugutom. Kinain ito ng mga tao kaya ito ang dahilan kaya sila tawa ng tawa. Kinwento din ito ni Hiyori kay Zoro para maintindihan kung bakit ganito ang mga tao sa Abisu Town. Ito daw ang pinakamabigat na kasalanan ni Orochi dahil tinanggal niya rin ang karapatan ng mga tao na maging malungkot para sa mga namatay nilang kapamilya. Tuwang-tuwa si Orochi dahil namatay na rin sa wakas ang dating daimyo. Samantala si Toko ay lumusat upang magtungo sa kanyang ama. Sinusubukan niya pa itong pagalingin gamit ang langis ng palaka. Agad na tumakbo si Hiyori at sinabing mapanganib doon. Subalit nakita na siya ni Orochi na galit sa kanya. Kaya naman pinagbabaril niya ang
bata, pero may mga tumulong sa kanya upang hindi mamatay doon. At ito ay sila Sanji at Zoro na ikinagulat ng mga kalaban. Tumatawa pa rin si Toko sa kabila ng nangyayari, kaya pinasugod ni Orochi ang kanyang mga samurai. At tinutukan nila ng mga baril ang mga tao kaya tumakbo ang mga ito. Pinagtulungan sila Zoro at Sanji ng mga samurai ngunit walang kwenta ang mga ito. At sa gitna ng kaguluhan ay nakuha pang mag-away ng dalawa. Nakilala nila Drake at Hawkins ang dalawa na kasapi ng Straw Hat. Kaya nag-transform si Drake at hiniwan naman ni Zoro ang mga bala. Tapos umikot-ikot si Sanji para hawiin ang mga bala. Saka binigay ni Zoro ang bata sa cook at pinrotektahan ng dalawa. Maging si Sanji ay ginamit ang binti para protektahan ang bata. Galit na galit si Zoro kaya nais niyang patayin ang Shogun. Kaya umatake siya ng 720-pound Phoenix patungo sa Shogun. Pero sinalag ito ni Kyoshiro. Si Sanji naman ay inatake ni Drake. Kaya sinipa niya ito sa mukha ngunit hindi ito nasaktan. Inutos ni Kyoshiro na dalhin ang Shogun sa palasyo. Dumating din doon si Frankie para tumulong sa labanan. Saka ito gumamit ng strong right sa mga kalaban. Tapos kinuha din ito ang bangkay ni Yasui kaya hinabol siya ng mga kalaban pero pinasabog sila ni Usopp. Nagpalabas ng malaking mga kamay si Robin at pinisat ang mga ito na parang ipis. Si Nami naman ay kinoryente ang marami sa mga ito. Saka sumugod si Zoro ngunit magkasing lakas sila ni Kyoshiro. Pinagsisipa ni Sanji ang ulo ni X-Drake at sabay-sabay na umatake ang Straw Hat Pirates kaya naging madugo ang battlefield. Napapanood din nila Luffy ang mga ito, kaya nalaman ni Queen na mga crew ni Luffy ang nanggugulo sa capital. Giit ni Babanuki na may dumating daw na isang kriminal mula sa Flower Capital. Pagpasok ay nakitang ito pala ay si Hito Kirikomazo na tinalo ni Zoro. Ang isa pa ay si Captain Kid na muli nilang nahuli, kaya naman pinagtawanan siya ng mga bata ni Queen. Nagtataka si Luffy kung bakit nahuli ulit si Kid. Ngunit kaya pala nagpahuli si Kid ay dahil kay Kamazo. Naaawa siya dahil tawa ito ng tawa dahil sa Smile Fruit. Dahil ito pala ang kanyang first mate na si Killer. Kaya hindi niya matanggap ang ginawa ni Kaido sa kanyang crew. Dahil dito ay nainis lalo si Luffy kaya ipagpatuloy na daw nila ang sumo match. Inatake ni Drake si Sanji kaya gumanti ang cook ng sipa sa mukha nito. Sila Zoro at Kyoshiro naman ay patuloy ang labanan gamit ang mga espada. At binigay ni Sanji ang bata kay Usopp para makapag-focus siya. Tumalon si Zoro at gamit ang teknik ay pinasabog ito. Si Sanji naman ay inatake din ng malakas si Drake. Nagawang masalag ni Kyoshiro ang atake ni Zoro. Nang sa likod ay dumating na pala ang mga ninja ng Shogun. Giit ni Fukarokejo na kailangan lang nilang mahuli ang isa sa Straw Hat para paaminin ito sa kanilang plano. Umalis sa mga ito at naiwan si Jagoko na pinagbabaril si Zoro. At ang iba pa nilang mga kasama ay pinaligiran ng Straw Hat Pirates. Dumating ang Soul King na may dalang gitara, at pinalabas ang kaluluwa nito kaya natakot sa kanya ang mga ninja at tuluyang nakatakas si Hiyori. Pero pinag-utos ni Daikoko na hulihin ang tumatakbong dalaga. Tuluyan ng sinaabit sila Kid at Killer upang lunurin. Sa utos ni Queen ay ibinaba na nila ang mga ito sa tubig kaya naiinis si Luffy sa nasaksihan. Muling inangat ang mga ito dahil may naisip daw na laro si Queen. Samantala si Law ay nagtungo upang iligtas ang kanyang crew. Ngunit wala doon si Beppo upang masiguro ni Hawkins na hindi sila mawawala ng bihag sa kanyang crew. Bago sila maglaban ay hiniwan ni Hawkins ang sarili pero ang tauhan ni Law ang nasaktan. Dahil nilink niya pala sa kanya ang buhay ng mga bata ni Law para hindi siya nito patayin. Umatake ng napakalakas si Sanji patungo kay Drake, ngunit tinamaan din siya ng buntot nito. Umakyat ang cook sa bubong at muling sinipa ang kalaban. Nang marinig niya ang boses ni Hiyori na nangangailangan ng tulong. Kaya nagseryoso na siya at upang mabilis na matapos ang kaharap ay pinaulanan niya ito ng nag-aapoy ng mga sipa. Tapos bumuelo at sinipa ito ng malakas ang uso. Saka mabilis siyang nagtungo sa dalaga para iligtas ito ngunit dumating si Zoro at siya ang nakapagligtas kay Hiyori kaya broken-hearted ang cook. Umatake si Fujin sa kanila kaya sinalag ito ng swordsman. At tumakbo ito habang nakakapit ang dalaga kaya inggit na inggit si Sanji. Giit ni Queen na magpapatuloy na ang Sumo Inferno. Pero may bagong rules dahil habang nabubuhay daw sila Luffy ay mananatiling nakalubog sila Kid at Killer. Sa utos ni Queen ay nilubog sa tubig ang dalawa. Kaya nainis si Luffy at niyaya sa sumo match si Queen. Sinuntok siya ng bida ngunit nasa laglang nito ang kamao saka hinagis siya, mabuti ay hindi siya lumabas sa ring. Saka sinabi ni Queen na mamamatay sila ng isa-isa. Ngunit sinabi ng bida na siya ang pipili kung paano siya mamamatay. Samantala si Olan ay dumating na sa labas ng gate kaya tinalo nito ang mga bantay doon. Saka nakarinig sila ng mga pagyanig dahil sa paglakad nito dahil sabik na ito sa red bean soup. Papalis na sana sila Doji upang hanapin si Holdem. Nang inamin ni Kinemon na kagagawa niya kung bakit sila inatake ni Holdem.
Dahil dito ay naghanda ang mga bata ni Doji ngunit pinigilan niya ang mga ito. Nasunog ang base nila Doji dahil kay Ki naman kaya binalibag niya ang dating kasamahan. Humingi naman ng tawad ang lalaki dahil sa kanyang nagawa. Saka sinabing kahit matagal na panahon na ang nakalipas ay meron pa rin mga loyal kay Oden, katulad ng pagsasakripisyo ni Yasui para lang mailigtas ang kanilang plano. Kaya nagmakaawa na siya na tumulong si Doji sa kanilang misyon. Pero tinalikuran lang sila ni Doji. Ngunit sinabi nitong may ipapakita daw siya. Narinig nila Queen ang mga pagyanig sa labas. Dahil si Olan ay winawasak ang gate para makakain ng red bean soup kaya kinakabahan si Chopper dahil kasinungalingan niya lang ito. Dahil sa lakas ni Big Mom ay nagsimulang mag-crack ang matibay na gate. Hanggang sa tuluyan niya na itong mawasak dahil sa pagkasabik sa red bean soup. Nang makita nila ang intruder ay tumakbo ang mga bantay ngunit pinalo sila nito. At nagpatuloy si Olan sa paghahanap ng pagkain. Hanggang sa wasaki ni Big Mom ang huling gate. Nang mawala ang alikabok ay natakot ang lahat nang makita nila si Big Mom. Nagtataka si Queen dahil ang report ay lumubog ito kasama ng barko nila. Naamoy ni Big Mom ang hinahanap nitong red bean soup. Kaya tinawag dito si Otama para kumain sila ng magkasama. Nagulat si Chopper dahil nagkatotoong may red bean soup doon. Nais na daw iligtas nila Otama at Momo si Luffy. Pero bili ni Okiko na masyadong mapanganib doon. Kaya naman nag-disguise ang dalaga ng maliit na panyo at inakalang hindi na siya makikilala. Nagpatuloy si Big Mom na hanapin ang naaamoy na red bean soup. Samantala nanganganib ang buhay nila Kid dahil kanina pa sila nakalubog. Nagalit si Queen kaya pinalabas nito ang kanyang napakalaking transformation dahil sa kapangyarihan ng Devil Fruit. Kinakabahan din ng mga chef dahil may kumain na pala ng red bean soup nila. Giit ni Queen na sa kanya lang ang masarap na pagkain. Dahil dito ay nagalit si Olan at tumalon, saka binalibag sa lupa ang kanang kamay ni Kaido na ikinagulat ng mga bata nito. Tapos nilubog pa nito ang ulo ng dinosaur. Namangha si Yogoro sa lakas nito kaya sinabi ni Luffy na ito ay isa sa Emperor of the Sea. Muling bumangon si Queen at tumalon ng mataas. Saka bumuelo ito upang patayin si Big Mom kaya nagkaroon ng pagyanig sa paligid. Pero dahil sa lakas ni Olan ay napigilan ang atake. Sinabi ni Queen na sa kanya lang ang red bean soup kaya nagalit na naman si Big Mom at binalibag siya nito. Tapos binuhat pa siya nito at pinaikot-ikot. At ipinangpalo sa mga bata niya saka ito hinagis ng napakalakas. Dahil dito ay tumabingi ang tore sa udon. At nakaligtas mula sa pagkalunod ang dalawa. Samantala si Queen ay bumalik na sa kanyang tunay na anyo. Dahil din sa nangyari ay nawasak ang kulungan ni Kawamatsu. Samantala inatake naman ni Karibo ang headquarters para hindi makapag-report kay Kaido. Kaya nang inutos ng warden na mag-report ay ayaw na daw gumana ng mga radyo. Samantala ang dalawang bantay ay pinatumba ni Raizo ng sumpit. Saka naisip na rin niyang iligtas si Kawamatsu sa kulungan nito. Patuloy na naghahanap ng red bean soup si Olen. Hanggang sa mahanap niya ang isang kaldero nito. Kaya na-excite na siyang buksan ito. Nag-report ang bata ni Babanuki na wala itong laman kaya kinabahan ng warden sa buhay niya. Nang makita ito ni Big Mom ay gumuho ang kanyang mundo. Kaya kanya-kanyang takbo ang mga tao para sa kanilang mga buhay. Giit ni Luffy na gusto pa daw niyang kumain ulit nito. Kaya nalaman ng lahat na siya ang umubos ng red bean soup. Dahil dito ay binato siya ni Big Mom ng kaldero. Saka nagtanong kung siya ang kumain nito na may kasabay na malakas na suntok kaya tumalsik ang dalawa. Ngunit nagmadali silang pumasok sa ring dahil mapuputol ang kanilang ulo sa device. Nagmakaawa ang bida kay Big Mom. Pero sinabi ni Olan na hindi niya kilala kung sino si Big Mom. Hindi makatakas sila Luffy dahil bawal silang lumabas ng ring. Giit ni Olan na nais niya daw sanang bigyan ng mga tao sa Akobo Retown. Kaya namangha si Chopper sa kabaitan nito. Ngunit tuluyan na nitong inatake sila Luffy kaya tumalsik na sila mula sa ring. Dahil dito ay mapuputol na ang kanilang mga ulo ng device. Ngunit gumamit ng kakaibang haki si Luffy para masira ang mga ito kaya naitapon sa ere bago ito sumabog. Dahil din sa nangyari ay natutunan na ng bida ang teknik. Nalaman ng matanda na nag-e-evolve ang bida sa oras ng panganib. Kaya para tuluyan itong matutunan ni Luffy ay hindi umalis ang matanda para protektahan siya nito mula kay Big Mom. Kaya naghanda ang bida upang muling gamitin ang Ryu technique na ginamit din ni Rayleigh noon upang pakawalan si Kami sa collar nito. Bago tumama ang suntok ni Big Mom ay naisip ni Yogoro na mas malakas ang natutunan ng bida sa kanyang kakayahan kaya kumpiyansa siyang mapoprotektahan sila nito. Ngunit pag-atake ng Emperor ay talsik silang dalawa sa pader. At natakot ang lahat nang makita na bumaon ang dalawa. Umalis si Luffy at kinuha din niya ang matanda. Giit ni Yogoro na gumamit din siya ng Ryo kaya buhay pa sila. Ang haki ay tila isang invisible armor na pwede ring magamit sa opensa. Pero kapag na-master niya ang Ryo ay papasok ang atake sa katawan ng kalaban para mawasak ito mula sa loob, katulad ito ng nangyari kanina sa collar na nawasak mula sa loob. Pagkatapos itong ipaliwanag ng matanda ay nawalan na siya ng malay. Saka muling umatake sa kanila si Olen. Kaya nalamang buhay pa pala si Yogoro. Tapos hinabol pa ni Big Mom ang ating bida. Nagpatuloy ang pagyanig dahil sa mga atake ni Olen. Hanggang sa mawasak ang malaking gate ng mga preso dahil doon tumakbo si Luffy.
at kinabahan ng mga bata ni Kaido nang makita doon ang Emperor. Nagpatuloy sa paghabol si Big Mom sa ating bida. Samantala muling bumangon si Queen dahil pipigilan na daw niya si Big Mom. Ngunit sa loob ng camp ay patuloy na nagwawala ang Emperor. Sinabi ni Queen na kailangan nilang gumawa ng trap para matapos si Big Mom. Natutuwa naman si Kawamatsu dahil sa mga nagawa ni Luffy sa labor camp. Dahil dito ay makakatakas na ang lahat ng mga preso. Samantala si Luffy ay patuloy na tinutugis ni Big Mom. Muling bumalik sila Luffy dahil paikot lang ang loob ng camp. Tumigil sa paghabol si Big Mom nang makita ang kaldero pero isa lang itong trap. Dahil mula sa itaas ay paparating si Queen gamit ang napakalakas na headbutt kaya napakalakas ng pagyanig sa buong paligid. Natuwa ang mga bata ni Queen sa nakita. Ngunit dahil sa ginawa nito ay naalala na ni Olan ang kanyang tunay na pagkatao. Kaya naman hindi ito natumba na ikinatakot ng lahat, at sinabing naaalala niya na ang lahat, dahil dito ay lumabas ang tunay na lakas ni Big Mom. Nang makilala nito si Queen ay lumuwa ang mga mata nito sa takot, saka lumapit sa kanya si Linlin at nanghihingi ng red bean soup. Hindi na alam ni Queen ang gagawin, ngunit natumba kusa si Big Mom. Sa kabila nito ay luhaan pa rin ng takot na kanang kamay ni Kaido. Ngunit nakitang nakatulog lang ito, kaya pinag-utos na kumuha ng napakaraming Sea Prism Stone. Agad nilang ginamit ang lahat ng mga ito para hindi na makatakas sa kanila si Big Mom. Saka pinag-utos pa nitong gumamit ng 100 tranquilizer para sa mabangis na hayop. Tapos pinahanda din nito ang barko at nais niyang isama ang halos lahat ng mga guard doon. Kaya pinaubayan niya muna kay Babanuki ang buong Udon Camp. Kagad na dinala ni Queen si Big Mom sakay ng mga alaga nito patungo sa barko, at mabilis na naglayag patungo sa Onigashima kung nasaan si Kaido. Nang makita nila Otama na nagsasarado ang gate ay pumasok sila para daw iligtas si Luffy. Nabalitaan ni Babanuki na wala pa rin silang signal kaya hindi sila makakapag-report kay Kaido. Natuwa naman ang bida sa narinig kaya nagbalak siyang ubusin ang lahat ng mga kalaban sa Udon Camp. Sumugod ang mga ito kaya nagsimula na ang bida sa training para muling magamit ang Ryu technique. Dahil iniisip niyang ito ang technique na kailangan upang ma-penetrate niya ang makapal na hockey armor ni Kaido. Samantala sumugod na rin sila Chopper at Okiko. Si Luffy naman ay patuloy sa training. Napansin nilang nanonood ang mga preso. Kaya sinabi ni Babanuki na kung hindi nila mapipigilan si Luffy ay papatayin silang lahat. Dahil sa takot ay sumugod ang mga preso sa ating bida at sinubukan siyang pigilan ng mga ito. Dahil iniisip pala ng mga ito na wala silang pag-asang manalo kay Kaido. Samantala ang isang preso ay nilaso ni Daifugo, kaya nahawa na rin ang dalawa pang preso. Ginawa niya ito para lalong matakot ang mga ito at hindi sila mag-aklas. Saka nagbalak din itong barilin si Luffy. Ngunit nakarinig sila ng malakas na tawa mula kay Kawamatsu. Nagtataka ang mga bantay kung sino ang nasa loob. Kaya sinabi ni Babanuki na ito ay isa sa Akazaya 9. Kaya pinag-utos niya ng patayin ito. Nang marinig ito ni Okiko ay sumugod siya para iligtas ito. Nang lumapit ang isang bantay ay tinira ito ng tinik ng isda. Giit nitong kahit 13 years na siyang pinapakain ng may lasong isda ay hindi pa rin siya namatay. Samantala kumilos na rin si Raizo. Kaya galit na galit sa kanya si Solitaire dahil ito ang nagnakaw ng susi ng mga Sea Prism Stone. Kaya nilabas ni Solitaire ang mga espada para tapusin ang ninja. Samantala muli na namang sumugod ang mga bantay upang tapusin si Kawamatsu. Nakailag si Raizo sa atake ng dalaga. Saka nagpalabas ang ninja ng mga shadow clone kaya nagpaikot-ikot si Solitaire. Samantala pinagtitira ni Kawamatsu ng mga tinik ang mga kalaban. Si Raizo naman ay inatake si Solitaire ngunit walang kwenta ang kanyang mga shuriken. Kaya sa pag-atake nito ay tinamaan na ang ninja. Ngunit isa lang pala itong ilusyon kaya nakatakas na naman si Raizo. At habang nasa ere ang ninja ay inihagis nito ang susi at isang espada kay Kawamatsu. Dahil dito ay natanggal na ng samurai ang handcuffs. At kagad itong umatake sa mga kalaban ng Ryu technique kaya talsik ang mga ito. Sunod ay ginamit niya ang espada saka umikot ng napakabilis at gumamit ng River of Retribution technique. Natuwa sila Okiko at Raizo dahil malusog pa rin si Kawamatsu. Samantala sumugod na naman ang mga kalaban. Pero natakot sila sa inilabas ng samurai. Dahil nais daw ilabas ng kanyang katawan ng mga lasong isda na kinain. Si Luffy ay hawak pa rin ng mga preso kaya pinagbantaan sila ng mga kakampi ng bida. Dumating si Yogoro at sinabing kailangan nilang magpakilala sa mga taong pananghinaan ng loob. Inilabas ni Okiko ang maskara kaya nakilala ng mga tao na siya ang pinakamagandang lalaking samurai sa Land of Wano. Nagtaka sila Chopper sa sinabi nito, sagot ni Okiko na pusong babae daw siya. Si Raizo the Ninja at maging si Kawamatsu Yokozuna ay nakilala na rin nila. Maging si Yogoro the Flower na dating mafia boss ay naalala ng mga ito. Nagtataka ang mga preso dahil akala ay namatay na ang mga ito. Giit ni Babanuki na kailangan itong malaman ni Kaido. Pero hindi pumayag si Okiko upang hindi masira ang plano. Kasama ni Zoro si Hiyori, kung saan nakasalubong nila ang isang swordsman. Tapos may tumira sa kanila ng karayom kaya sinalag ito ni Zoro.
Tumalo ng kalaban at umatake ngunit hindi ito umubra kay Zoro kaya nagtago na ito. Nag-alala si Hiyori dahil ayaw silang tigilan ito. Giit ni Zoro na tatapusin niya na ito sa susunod. Samantala malapit na sa Onigashima sila Queen. Ngunit kinabahan sila nang magising si Big Mom. Tapos inutusan pa nito si Queen na bigyan siya ng red bean soup. Ngunit ayaw niyang sumunod, mabuti ay nakatulog ulit si Linlin. Sabay-sabay na sumugod ang mga bantay sa ating mga bida. Kaya ipinamalas ng bawat isa ang kanilang mga kakayahan upang matalo ang maraming mga tauhan ni Babanuki. Dahil dito ay binabaril nila Daifugo ang mga preso para kumalat ang lason. Kaya sumugod sila Chopper at Luffy at sabay na umatake. Maging ang iba pang mga kasama ay nagpamalas din ng galing sa pakikipaglaban. Samantala si Kid ay sinusubukang tumakas. Kaya binigay ni Raizo ang susi dahil akala nitong kaibigan siya ni Luffy. Ngunit kailangan ni Kid ng tulong ni Killer para makatakas. Tuluyang pinagbabaril nila Daifugo ang mga preso upang kumalat ang virus sa kanila. Kaya para pigilan ay sinuntok ni Luffy ang dalawang tauhan nito. Si Raizo naman ay inaatake ni Solitaire. Tapos gumamit siya ng Lightning Shuriken ngunit nasa lag lang din ito. Si Okiko ay sabay-sabay na tinapos ang mga nakapaligid sa kanya. Si Chopper ay ipinamalas din ang kanyang lakas. Maging si Yogoro ay nakipaglaban. Si Kawamatsu ay ipinakita na hindi pa rin nawawala ang kanyang bilis. Tapos muli siyang gumamit ng River of Retribution sa mga ito. Pinagbabaril ng isa si Luffy pero hindi matamaan. Hanggang sa sinuntok niya ito sa mukha. Ngunit patuloy sa pagbaril ang mga tauhan nila Babanuki kaya hindi mabilang ng mga preso ang nasasawi sa virus. Giit ni Daifugo na kapag tinamaan ka nito ay makakaranas ng kakaibang sakit. At ang malupit pa ay mabilis itong kumalat sa ibang tao. Kaya naman napakarami ng infected na mga preso. Giit ni Daifugo na si Queen daw ang nagimbento ng bala na tinatawag na Mommy. Unti-unting lumapit ang mga infected sa kanila. Inutusan din ng warden na lumaban ng mga hindi infected. Giit naman ng mga infected na dapat ay hindi na lang sila lumaban dahil wala naman silang pag-asang manalo sa halimaw na si Kaido. Hinawakan ni Luffy ang isa kaya nahawa siya sa virus. Tapos pinigilan niya ang lahat ng mga ito kaya bumilis ang pagkalat ng virus sa katawan. Nag-alala ang mga kasama sa ginawa ni Luffy. Sagot ng bida na hindi naman siya naaapektuhan ng virus pero alam ni Chopper na hindi ito totoo. Sinabi ng bida na akala niya ay malalakas ang mga samurai. Saka binalibag niya ang mga ito. At sinabing wag silang magpaalipin. Giit ni Luffy na kahit isa siyang banyaga ay ililigtas niya pa rin ang bansa dahil pinakain siya ni Otama. Dahil nais niyang makakain ito ng masarap araw-araw. Dagdag pa ng bida na upang hindi masayang ang sakripisyo ni Oden ay kailangan nilang manalo. Kaya pinapili niya ang mga tao kung kanino kakampi. Naiyak ang mga samurai dahil sa narinig. Dahil lahat sila ay nais makalaya doon. Ngunit balak ni Babanuki na ihagis sa kanila ang isang bola na puno ng virus. Nilagay niya ito sa elephant kaya natuwa ang mga bata nito. Napansin ni Kawamatsu na may binabalak ang warden. Saka naghanda itong umatake, ngunit binuhol ni Luffy ang ilong nito. Kaya sa warden sumabog ang bola na puno ng plague na labis na puminsala sa kanya. Saka inutos ni Luffy na banatan ng mga ito si Daifugo. Pati si Solitaire ay sinugod ng mga ito. Dahil dito ay naging kakampi na nila lahat ng mga preso sa Udon Camp. Subalit natumba naman si Luffy dahil sa virus. Sa tulong ni Killer ay natanggal na ang Sea Prism Stone ni Kid. Tinanong din ni Kid si Luffy kung kakalabanin ba nito ulit si Kaido kaya niyaya siya ng bida na sumali. Pero ayaw daw ni Kid dahil ayaw niya nang sumali sa kahit na anong alliance. Tapos kinuha nito ang lahat ng mga sandata doon kaya nakagawa ng malaking kamay. At sa sobrang inis ay sinuntok niya ang gate ng labor camp. Saka nagplano siya na bawiin ang kanyang crew kay Kaido. Pinakita ni Doji ang mga libingan ng mga matapat nilang mga kawal. Sa nakaraan ay nag-aalala ang mga ito kung magbabalik pa ba sila Kinemon. Kaya nagmakaawa sila kay Doji na gumawa na sila ng hakbang. At wala na daw silang pake kahit mamatay sila sa labanan. Giit ni Doji na walang saysay kung mamamatay sila ngayon. Ngunit sumugod na ang mga ito dahil isang karangalan pa rin para sa kanila ang mamatay na isang samurai. Kaya walang nagawa si Doji nang makitang sumugod ang mga ito sakay ng kanilang barko. Dahil sa mga naalala ay tuluyan nang nagpasya si Doji na sumali sa pag-aaklas nila Kinemon sa magaganap na Fire Festival. Kaya nadagdagan na naman sila ng maraming mga kasapi. Dahil dito ay nagtawanan na lang ang Akazaya 9 members, tanda ng pagiging magkakaibigan nila. Samantala nag-iisip ang mga preso kung dapat ba silang magtiwala kay Luffy dahil isa rin pala itong pirata. Si Luffy naman ay dinala nila Momo sa isang tagong lugar, habang si Chopper ay gumagawa ng gamot para sa virus. Tinukso ni Luffy ang pagiging tagapagmana ni Momo sa trono kaya nagalit ito pero humarang si Otama.
Na-realize naman ni Momo ang nais ipagawa ng bida dahil ayaw nang maniwala ng mga preso kay Luffy. Para lumabas si Momo ay tinakot siya ni Luffy ng malaking bato. Saka nakita ng mga tao na muling nagbalik ang anak ni Oden kaya napaiyak ang mga ito at iginaalang ang matagal na nilang hinihintay. Dahil sa laki ng responsibilidad ay natakot si Momo kaya nais niyang tumakas sa kanyang tadhana. Pero pinalakas niya ang kanyang loob at sinabing kailangan niya ng tulong ng lahat upang matupad ang kanilang minimithing kalayaan. Napaiyak na rin sila Kawamatsu dahil sa mga sinasabi ni Momo. Dahil pinapalakas nito ang loob ng kanilang mga samurai. Dahil dito ay may tsansa na ring magkaroon ng katarungan ng lahat ng mga namatay na samurai. Tumatakbo sila Zoro at Hiyori dahil hinahabol sila ng mga ninja. Sinalag ng binata ang isang shuriken. Tapos kinalaban niya ang tatlong ninja gamit ang kanyang espada. Dahil sa galing ay natalo niya kaagad ang isa. Ngunit si Hiyori ang hinabol ng napakaraming ninja kaya pumasok siya sa isang bahay. Si Zoro naman ay nagmadali na puntahan ang dalaga. Tumalo ng swordsman at gumamit ng tower climb return para matalo ang maraming kalaban. Ngunit dumating si Fujin na nakasakay sa isda kaya umilag ang swordsman. Nagsabayan ng malakas na atake ang dalawang magkatunggali. Saka gumamit ng armament si Fujin bago siya nakipag one-on-one kay Zoro. Tapos sinipa siya nito kaya napaatras. At muling sumugod ang ninja, ngunit sa pagkakataong ito ay tinapos na siya ni Zoro. Dahil dito ay nakaligtas si Hiyori sa mga nais siyang patayin. Nais daw ni Zoro na balikan ng kumuha ng kanyang espada dahil kailangan niya ito sa magaganap na pag-aaklas. Si Hiyori naman ay nag-aalala daw kay Toko. Giit ni Zoro na ipaghihiganti niya ang pagkamatay ng ama ni Toko na si Yasui. Galit na galit si Orochi nang malaman na nakatakas sila Zoro. Pero sinabi ni Fukarokujo na nahuli naman nila si Trafalgar Law na isa sa mastermind. Dagdag pa nitong nagpakalat siya ng napakaraming mga samurai at ninja sa capital para magbantay. Pinakita sa mga tao ang mga wanted poster ng mga kasapi sa revolusyon. Nag-aalala si Shinobu dahil ipinakalat daw ang mga ito sa buong Wano. Isa pa ay nabalitaan nilang hindi pa rin pinakawalan ang mga samurai na nahuli nila Orochi sa kabila ng sakripisyo na ginawa ni Yasui. Sa ibaba ay nakita nila ang mga skyboat para sa magaganap na fire festival. Dahil ang mga ito ay alay para sa mga nasawi. Samantala si Luffy ay halos mabaliw dahil sa virus. Kaya pinapainom siya ni Chopper ng ginawa nitong antidote. Kalaunan ay naghanap ng pagkain si Luffy. Kaya nagdala sila ng napakaraming dumplings na saglit lang nitong kinain. Dahil sa gamot ni Chopper ay gumaling na rin ang mga preso. Si Luffy naman ay nagbalik na ang buong lakas. Nakita ni Nami sila Beppo, saka pinakita ang flyers na nilagyan ni Yasui ng 2 guhit upang mabago ang ibig sabihin. Kaya ipapakita daw ito ni Nami kay Kinemon. Pero hindi sinabi ng mga ito kay Nami na nahuli ang kanilang captain na si Law. Dahil sa flashback ay hindi na pala lumaban si Law dahil mamamatay ang kanyang crew sa kapangyarihan ni Hawkins. Kaya nagpahuli siya upang makalaya ang kanyang crew. Giit ni Law na huwag sasabihin sa Straw Hat ang nangyari. Pero hindi maintindihan ni Beppo kung bakit. Kaya ngayon ay sinisisi nila ang sarili kung bakit nahuli ang kanilang captain. Kakatapos lang ma-torture ni Drake si Law na para bang may personal na galit ito. Saka muling tinanong ni Hawkins kung ano ang kanilang pakay sa Wano. Pero ngumiti lang si Law. Samantala sa Abisu Town ay dinala ni Kanjuro ang mga labi ni Yasui upang mailibing nila ng maayos. Hindi man sila makakapag-alay ng malaking libing ay itatabi na lang daw nila ito sa libingan ni Oden. Saka dumating sila Frankie sakay ng isang malaking tiger. At ito ang ginamit nilang sasakyan. Samantala sa pagitan ng Flower Capital at Kuri ay nagkaroon ng checkpoints upang mahuli ang mga kriminal. Dahil dito ay kailangan nila ng plano para makalusot. Hinawakan sila ni Brook upang matakot sila at pumangit ang mukha para hindi sila makilala ng bantay. Kaya naman nakasakay sila sa bangka. Dinala ni Doji sila Dogstorm at Kinemon kung nasaan ang mga barko na siya mismo ang nagdala doon mula sa mga winasak na ports ni Kaido. Kaya natuwa ang dalawang kasama dahil lagi talagang handa si Doji. Patuloy pa rin ang pagsasanay ni Luffy upang ma-master ang Ryu technique. Giit ni Yogoro na pwede siyang maging sparring partner para mas bumilis ang pagsasanay. Kaya agad na nag-activate ng Ryu si Luffy at sinuntok ang matanda ng malakas. Namangha naman si Chopper dahil hindi nagdikit ang kanilang mga kamao pero napatalsik si Luffy. Pero hindi sila titigil sa pagsasanay. Samantala bumalik si Zoro sa tulay para bawiin ang kanyang espada na kinuha nito. Nagsimulang maglaban ng dalawa, saka gumamit ng two-sword style si Zoro kaya nawasak ang sandata ng kalaban. Ngunit kumuha lang siya ng bagong sandata mula sa likod kaya muling nakalaban. Subalit wala siyang binatbat kay Zoro kaya tumalsik ito patungo sa tulay. At sinabi ni Zoro na ibalik na nito ang espada kung ayaw niyang mamatay. Pero nakatakas ang bandido at sinabing ibibigay niya ang kahit na anong espada basta wag lang ang Shusui dahil ito ay national treasure ng Land of Wano. Dahil mula nang manakaw daw ito ay nagsimula na ang kamalasan sa lugar. Kaya muling naglaban ng dalawa ng kanilang buong lakas. Nang dumating naman si Kawamatsu na naghagis ng espada nito para pigilan silang maglaban. Nagulat ang bandido sa kanyang nakita. Maging si Hiyori ay naalala ito dahil si Kawamatsu ang nag-alaga sa kanya.
Samantala patuloy ang pagkain ni Linlin ng masarap na dessert. At nais din ni Big Mom na sumali sa kanyang crew si King pero ayaw nito. Kaya sinabi ni Big Mom na tanggalin na lang ang kanyang handcuffs. Nang dumating si Kaido ay sinabing kalaga nila ito. Sinunod nga ng mga tauhan ang utos ng Supreme Commander. Saka inutos ni Big Mom na maging espada si Napoleon. Tapos naghanda ang dalawang emperor sa matinding bakbakan. Maging ang mga alon ay humahampas dahil sa lakas ng dalawa. Nang magtama ang mga sandata ng dalawa ay nagkaroon ng malakas na pagyanig sa buong lugar. At muli pang sumugod ang dalawa sa isa't isa kaya nanganganib ang buong isla. Kalaunan ay nasuntok ni Big Mom si Kaido. Saka umatake pa siya pero nasalag nito. At bawat atake ng dalawa ay nagpapayanig sa buong Onigashima. Nagalit si Queen dahil tumakas daw ang mga bata nila sa laban. Pero giit ng mga ito na tumakas din naman siya. Palusot nitong babalik daw kasi siya sa Udon Camp para tignan ito. Kalaunan ay naayos na ang signal sa Udon Camp kaya tumawag si Babanuki. Giit ni Queen na babalik sila sa Udon Camp para tulungan ng Warden. Pero sinabi ni Babanuki na naikulong na nila sila Kid at Luffy, pati na ang lahat ng mga preso. Ngunit ang totoo ay naging alipin na din pala ni Otama si Babanuki gamit ang devil fruit nito. Sa flashback ay ideya pala ni Luffy na pakainin niya rin ito ng dumplings mula sa kanyang pisngi. Natakot ang bata sa Warden pero kinain pa rin ng elephant ang dumplings nito. Kaya naging alipin na ni Otama si Babanuki. Natutuwa si Caribou dahil lahat ay umaayon sa plano. Kaya wag daw kakalimutan ni Raizo ang kanyang mga naitulong. Labis na nagpasalamat ang mga preso dahil natanggal ang virus sa kanila dahil kay Chopper. Dahil dito ay masigla na ang lahat ng mga kakampi nila. Dumating din ang dating mga matapat na lingkod ni Yogoro na sila Asa, Tsunegoro, Ocho, at Yatap. Natawa ang bida tapos tinawag pa niyang tanda si Yogoro. Kaya nagalit ang mga bata nito at pinagtulungan siya. Sunod ay umalis na ang mga ito para maghanap ng mga rebelde na katulad nila. Samantala ang mga preso ay handa daw ialay ang buhay para kay Luffy. Natuwa si Kinemon dahil ang nakakuha pala ng blueprint ng palasyo ni Kaido ay si Doji. Tumawag si Raizo para mag-report na na-recruit nila ang lahat ng preso sa Udon, pati na ang warden doon. Kaya ang problema na lang nila ay kung paano makakakuha ng sapat na sandata para sa lahat. Dahil dito ay kumilos na rin sila Kinemon patungo sa Amigasa Village. Naiyak si Hiyori at napayakap dahil sa tuwa nang makita si Kawamatsu. Napag-alaman na tumakas pala sa kanya si Hiyori dahil hindi na ito nakakakain dahil binibigay lagi sa kanya. Ngunit hinanap pa rin siya ng matapat na lingkod sa lahat ng lupalop ng Wano pero hindi niya ito nakita. Napag-alaman na kaibigan din pala ni Kawamatsu ang bandido sa tulay. Pero dumating na ang mga bata ni Kaido at binaril ito. Dahil dito ay mabilis na sumugod sila Kawamatsu at Zoro sa mga ito at gamit ang mga teknik ay mabilis nilang naubos ang mga kalaban. Tumakbo naman ang bandido kaya hinabol siya ni Zoro. Nakita ni Zoro ang mga bakas ng dugo nito. Pero nang makita niya ay pumasok na ito sa loob ng bahay. Samantala may dumating na naman ang mga kalaban kaya naghanda si Kawamatsu. Saka ito tumalon at mabilis na tinapos ang mga ito habang nasa ere. At pagkatapos ay agad na silang umalis. Saka kinwento ni Kawamatsu ang tungkol sa Eternal Grave sa lugar. Dahil sanggol pa lang ay binibigyan na ng espada ang mga tao doon at hanggang sa libingan ay kasama nila ito. Ngunit kamakailan ay may nagnanakaw ng mga espada sa libingan. Sa flashback ay magpapakamatay na sana si Kawamatsu. Pero narinig niya na tumakbo ang mga bata ni Kaido sa isang mabangis na fox na si Onimaru. Nang mawala ang mga ulap ay nakita ni Kawamatsu na nagbabantay pala ito sa napakaraming mga Eternal Graves. At dahil sugatan ay tuluyan ng natumba ang fox. Kaya binigyan niya ito ng lunas at inalayan ng pagkain ngunit ayaw kumain ng fox. Ngunit kalaunan ay nabusog ito sa pagkain. Isang araw ay nakita siya nito na kinukuha ang mga sandata sa mga libingan. Kaya nagalit ang fox at kinagat siya nito. Giit ni Kawamatsu na kailangan nila ng maraming sandata sa hinaharap upang matalo si Kaido. Ngunit ayaw maniwala ng fox kaya nakakagat ito habang kinokolekta niya ang mga sandata kaya natumba siya. Pero di nagtagal ay pumayag na rin si Onimaru. Nang magising siya ay ang fox na mismo ang kumukuha ng mga sandata. Araw-araw silang nangolekta para